May mga tao sa buhay natin na minsan ay pinagsisisihan natin kasi hinayaan nating mawala. Ang pinakamasakit na parte ay yung umalis sila na hindi man lang natin nasasabi sa kanila kung gaano sila ka-espesyal para sa atin. Mas mahirap mag-move on kapag walang closure. Pero pinakamahirap sa lahat ay yung nawala na tayo ng tsansa na maging bahagi ng buhay nila. Dear Papa Dudut, lahat tayo ay may kanya-kanyang alaala mula sa nakaraan na gusto nating balikan. Pero hindi lahat ng alaala na yon ay masayang gunitain. Dahil minsan yon din ang maghahatid sa atin ng kirot at lungkot. Hi Papa Dudut at sa mga subscribers po ninyo sa inyong YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Alisa, 31 years old at nagtatrabaho sa isang factory dito sa Laguna. Sobrang libangan ko na talaga ang makinig sa inyo sa online at aliw na aliw ako sa mga sulat na inyong binabasa kahit na madalas ninyo akong napapaiyak. Ewan ko ba, hindi naman kasi mababaw talaga dati ang mga luha ko. Matapang ako noon, palaban at hindi basta-basta nasasaktan o naluluha. Pero may pangyayari lang talaga sa buhay ko ang parabang nakapagpabago sa sarili ko. Hindi ko naman sinasabi na naging mahina ako nang dahil doon. Pero siguro siyang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin po ako. Breadwinner ako sa pamilya, Papa Dudut. Taga-Tarlac talaga ako pero pinili ko na magtrabaho dito sa Laguna kasi okay ang sahuran sa mga factory. Malit lang naman ang rate pero kung masipag ka, pwede na rin tiyagain dahil unlimited overtime kami sa trabaho. Nang umalis nga ako sa Tarlac ay nakatatak na sa isipan ko na bawal akong ma-inlove o makipagrelasyon, Papa Dudut. Medyo malaki kasi ang responsibilidad ko sa pamilya namin. Ulila na ako sa papa ko at sakitin ng mama ko pero may maliit naman kaming tindahan doon na binabantayan niya. Pangatlo ako sa 7 magkakapatid pero ang 2 ate ko kasi ay may mga anak pero wala na mga asawa. Pareho kasi sila ang iniwanan ng mga partner nila kaya naman nangako ako na hindi ako gagaya sa kanila. May 4 pa akong mga kapatid noon. Ang 2 sa kanila ay nasa high school at ang 2 naman ay nasa elementary naman. Bukod sa maliit naming tindahan ay wala na akong pinagkukunan ng pera kaya nag-decide ako na magtrabaho sa factory na malayo sa amin. Naging maayos ang unang taon ko sa Laguna, Papa Dudut. Kahit nanibago talaga ako kasi hindi ako sanay na malayo sa pamilya. Pero naisip ko na ganun talaga ang buhay. Kailangan na magsakripisyo para sa ikabubuti namin pare-pareho. Tumira ako noon sa isang boarding house at halos mga kasamahan ko rin sa trabaho ang kasama ko doon. Kaagad din ako na regular sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, siguro gawa na rin ang sipag ko sa trabaho. Palagi kasing mahigit sa 10 oras ang inilalagi ko sa trabaho. Wala rin naman kasi akong ibang pupuntahan o gagawin kaya sinusulit ko ang bawat oras sa factory. Hindi po ako mahilig mamasyal o kumain sa labas at kahit na anong pilit sa akin ng mga katrabaho ko na sumama sa kanila para makipagbanding ay hindi rin ako sumasama dahil gusto kong tipirin ang bawat perang kinikita ko. Trabaho, trabaho at trabaho lang talaga ang nasa isip ko noon, Papa Dudut. At wala nang iba pa. Kailangan kong magtrabaho para sa pamilya ko. Kaya hindi rin ako pwedeng makipagrelasyon dahil ayokong mahati ang oras at atensyon ko. Kaya hanggat maaari ay hindi ako nagsasayang ng oras para sa mga walang kwentang bagay. At kasama na nga doon ang pagmamahal o pakikipagrelasyon. Dahil para sa akin, panira lang yon ng mga plano ng isang breadwinner na kagaya ko. Pero hindi natin hawak ang oras, Papa Dudut. At darating din tayo sa point
ng buhay natin na hindi natin mapipigilan ng puso natin na tumibok para sa isang tao. Kahit wala naman yon sa plano natin. Na-inlove ako sa isang katrabaho ko, Papa Dudut. Benedict ang pangalan niya. Matangkad siya, medyo matipuno ang pangangatawan pero hindi kagwapuhan ang mukha niya. Ganon pa man ay nagkagusto pa rin ako sa kanya. Malambing kasi siyang magsalita tapos ay maginoo pa. Palagi kaming magkatawanan hanggang sa ma-expire na ang mga only call namin. 2 buwan na rin kaming magkakilala noon nang maging official boyfriend ko na rin siya. At dahil nga sa first boyfriend ko si Benedict ay wala akong ideya pagdating sa pakikipagrelasyon. 18 years old pa lang din kasi ako noon kaya naman mula nang maging kami ay tumatak na sa isipan ko na siya na ang lalaking makakasama ko sa panghabang buhay. Sobrang minahal ko si Benedict at lahat ng gusto niya ay ginawa at binigay ko sa kanya. Kasama na doon ang sarili ko. Ayoko pa talaga noong una kasi yon ang kabilin-bilinan sa akin ni Mama. Huwag akong gagaya sa 2 ate ko at huwag ko raw basta isusuko ang virginity ko hanggat hindi pa ako ikinakasal. May pagka-conservative din kasi si Mama pero dahil tanga nga ako noon sa pag-ibig ay kinalimutan ko ang bilin niya at ibinigay ko na ang buong sarili ko kay Benedict. Ang sabi niya kasi ay sign daw ng tunay na pagmamahalan ang pagsisiping ng 2 tao. Ang sabi niya pa ay mas magiging matatag daw ang relasyon namin kapag may nangyari na sa aming 2. At mapapatunayan ko lang daw ang pagmamahal ko kapag binigay ko na sa kanya ang virginity ko. At yun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Siya ang kauna-unahang lalaki na minahal at pinagbigyan ko ng sarili ko sa aming 3rd monthsary. Naging maayos pa rin naman ang relasyon namin ng mga sumunod na buwan. Sweet pa rin siya sa akin lalo na kapag pumapayag ako na mag-sex kami. Kaya nga lang nang lumipas ang 2 buwan ay unti-unti kong naramdaman ang pagbabago niya sa akin. Hindi na siya madalas na nagte-text o tumatawag. Tapos malamig na siya kapag magkasama kaming 2. Paanong malamig? Hindi na siya sweet sa akin at madalas pa na mainit ang ulo niya lalo na kapag nalilate lamang ako ng konti sa date naming 2. Nung una hinahayaan ko lang siya kasi baka may problema lamang sa bahay nila. Pero may nakarating na chismis sa akin na may pinopormahan raw siya na bagong staff sa factory, Papa Dudut. Hindi ako naniniwala kaagad kasi alam ko na mahal niya ako at hindi niya ako ipagpapalit sa iba. Kaya nga lang, Papa Dudut, ay nakita kaagad ng aking mga mata ang paglalandian nilang 2. Bumisita kasi ako ng biglaan sa apartment ni Benedict para sorpresahin siya. Pero ako pala ang masosorpresa nang pagbuksan ko sila ng pintuan, Papa Dudut, na halos wala ng saplot sa katawan. Galit na galit ako noon pero mas nangibabaw ang sakit lalo na nang papiliin ko si Benedict sa amin ng babae niya. Umaasa ako na ako ang pipiliin niya dahil binigay ko sa kanya ang lahat para lang mapatunayan ko na mahal ko siya. Umaasa ako na ako ang mas mamahalin niya dahil yon ang pangako niya pero hindi naman ako ang pinili niya. At sa huli, ako pa ang pinagtabuyan niya paalis ng apartment niya. Sobrang nasaktan ako noon at ilang araw ding hindi nakapasok sa trabaho, naapektuhan pati na ang pagpapadala ko ng pera kina Mama. Sobrang hirap naman kasi talaga na masaktan ng dahil sa pag-ibig. Lalo na sa kauna-unahang pagkakataon na halos isumpa ko na si Benedict at ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Tama si Mama, walang mabuting maidudulot sa akin ang pakikipagrelasyon at pagmamahal sa isang lalaki. Sisirain lamang nito hindi lang ang mga plano ko sa buhay kung hindi pati na rin ang pag-iisip ko.
Mabuti na lamang talaga at pareho nang nag-resign sa trabaho si Benedict at ang babae niya, at kailanman ay hindi ko na sila nakita pa. At mula noon ay nangako ako na kailanman ay hindi na ako iibig pa sa sino mang lalaki na susubok na pumasok sa buhay ko. Nang mawala si Benedict ay may iba pang pumorma sa akin sa trabaho namin, Papa Dudut. Wala na akong pinansin sa kanila dahil ang goal ko ay magtrabaho ng tahimik at maayos hanggang sa mapagtapos ko na ang mga kapatid ko. Hindi ko pinansin sino man sa kanila at patuloy kong tinupad ang pangako ko sa sarili ko na hindi na muling iibig pa. Pero ewan ko ba kung bakit kailangan na may taong darating sa buhay natin para sirain ang pangakong binitawan natin. Bakit kailangan na may darating para pasayahin tayo tapos ay saktan lang naman sa huli? At bakit kailangan na maging matakot pa tayo na magmahal muli? Ang tagal na rin mula nang mangyari ang bagay na tinutukoy ko, Papa Dudut. Siguro ay may 2, 4 o 6 na taon na rin ang nakalipas. May 6 na taon na ako naghihintay na sana ay mag-cruise muli ang mga landas naming dalawa. 6 na taon na mula noong araw na na-realize kong mahal ko na nga yata siya pero hindi ko nagawang aminin kasi wala na siya. Pasensya na kung masyado ng madrama ang panimula ko, Papa Dudut. Ewan ko kung bakit pagdating kay James ay masyadong malalim ang hugot ko at mababaw ang mga luha ko. Pero sige, hayaan nyo nang simulan ko na ang kwento naming dalawa. Unang araw niya sa trabaho noon. Paano ko nalaman na first day niya kasi isa nga ako sa mga tenured staff sa factory namin. At halos lahat na nga doon ay kilala ko. Sa akin siya inassign ng supervisor namin at turuan ko raw siya ng mga dapat gawin sa kanyang trabaho. Yung iba sa amin natutuwa kapag may ina-assign sa kanila na trainee. Pero ako ay hindi masyado dahil para sa akin ay abala lamang sila. Mas makakapagtrabaho ako na maayos kung walang nakabuntot sa akin o nanonood ng ginagawa ko. Mas nakakagalaw ako ng malaya kapag walang trainee na tanong ng tanong sa akin. Ganun pa man ay wala rin naman akong ibang choice dahil bilang regular at tenured na staff ay responsibilidad ko na matutunan niya ang mga dapat niyang gawin sa kanyang trabaho. Naintindihan mo naman ang mga tinuro ko kung paano dapat ilagay ang mga ito sa plastic bago ilipat dito sa kabilang lagayan, hindi ba? Tanong ko pa kay James. Hindi siya sumagot pero nakangiti siyang nakatingin sa akin. Uy, ano na? Tanong ko pa ulit sa kanya. Naiintindihan ko. Sagot na niya na tumatango-tango. Sa pagkakangiti na ginawa niya ay lumabas ang 2 dimple sa magkabila niyang pisngi. Minsan ay parang nagpapakyut na ang datingan niya pero baka ganun lang din talaga kakyut ang mukha niya. Mabuti naman kasi ayokong mapagalitan ng supervisor kapag mali-mali ang ginawa mo sa trabaho natin. Meron ka pa bang gustong itanong sa akin? Tanong ko. Oo. Kanina ko pa rin gustong itanong ito kaya lang nahihiya ako. Ang wika pa ni James. Ano yun? Tanungin mo na kasi sa susunod na linggo magsusolo ka na sa trabaho mo. Sabi ko habang nag-aayos ako ng mga gamit na nasa kaharap kong lamesa. Hanggat kaya ko ay nagmumultitasking ako at ayoko kasi talaga na may sinasayang na oras. May boyfriend ka na ba, Miss Alisa? Tanong niya. Hindi ako nakatingin sa kanya noon pero kita ko sa gilid ng mga mata ko na nakadiretso ang titig niya sa mukha ko. Naramdaman ko rin ang pag-init ng pisngi ko nang mapahinto ako saglit sa ginagawa ko dahil sa tanong niya. Napailing ako bago tinaas ang isang kilay at humarap sa kanya. Ano namang kinalaman ng tanong na yan sa naging training natin, James? Masupladang tanong ko. Kapag nalaman ko na wala pa, mas lalo kong sisipagin na galingan at i-apply ang mga tinuro mo sa akin sa trabaho ko. Nakangiting sagot niya.
So ano, may boyfriend ka na nga ba? Ulit niyang tanong sa akin. Wala at wala akong planong magka-boyfriend. Pasinghal na sagot ko. Aray naman, parang busted kagad ako. Saad niya na hinawakan pa ang dibdib niya at umarteng nasasaktan. So wala na bang ibang tanong? Tanong ko nang maayos ko na ang mga gamit ko. Meron pa. Posible ba na magbago ang plano mo kapag sinabi ko sa iyo na gusto kitang ligawan? Patanong na sagot niya. Siguro pwede. Pabitin na sagot ko. Talaga? Magbabago ang isip mo? Biglang na-excite na tanong niya. Oo. Magbabago ang plano ko kung papayagan kitang manligaw sa akin. Pero hindi nga. Hindi ako nagpapaligaw sa kahit na sino. Kaya ano man niyang pinaplano mong pangaharot sa akin, ngayon pa lang ay itigil mo na yan, okay? Pagtataray ko sa kanya habang lalo pang tinaas ang isang kilay ko para lalo akong magmukhang mataray. Grabe naman siya. Sino bang naging dahilan para iwasan mo ang love? Tanong niya pa. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Ang lalim kasi ng tanong niyang yon at sa mga sumubok na pumorma sa akin noon ay tanging si James lamang ang nagtanong sa akin ng ganon. Halata naman kasi sa mga mata mo na parang sobra kang nasaktan noon. Kaya sino ba yung siraulo na nanakit sa'yo at babanatan ko? Wika pa niya. Hindi ko alam kung parte ba ng pambobola niya ang sinabi niyang yon o sadyang totoo yung sinabi niya tungkol sa mga mata ko. Na masyado akong malungkot kaya nabasa niya na hanggang sa mga oras na yon ay nasasaktan pa rin ako at takot pang magmahal. Bago pa mapunta sa kung saan ang usapan namin ay sinabi ko sa kanya na mag-lunch break na muna kami kasi kung ano-ano na ang napapansin niya sa akin. Nang pumasok kami sa kantin ay nakasabay namin ang iba't ibang kabatch niya sa trabaho na sina Nelson at Eric. Nauna akong pumila para bumili ng pagkain habang sila ay nakapila rin, hindi kalayuan mula naman sa akin. Ang swerte mo naman tol, mukhang mabait ang mentor mo, ang wika ni Nelson na kabatch niya. Sinabi mo pa tapos maganda pa, segunda pa ni Eric. Naku kayo talaga palibasa, mapanlait kayo eh. Natatawang tugon naman ni James. Sus! Ayaw pang aminin na swerte siya sa mentor niya at malas kami. Natatawa ang sabi pa ni Eric. Sige na, swerte talaga ako kasi at least may chance na mapalapit ako sa babaeng gusto ko. Sagot ni James. Hindi ko na sila nililingon pa kasi nagbago na rin naman ang topic na pinag-uusapan nila noon. Pero medyo kinilig ako sa huling sinabi ni James. Nang sumunod na linggo papadudot ay sa ibang mentor na na-assign si James pero palagi niya pa rin akong kinukulit kapag nagkikita kami sa kantin o nagkakasabay na mag-time in at time out sa bandy clock. Nung una, sinusupladahan ko talaga siya kagaya ng ginagawa ko sa ibang lalaking pumoporma sa akin. Pero hindi nagtagal ay unti-unti ring naging maayos ang paraan ng pakikipag-usap ko sa kanya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit at paano o kung anong meron sa kanya. At napalambot niya kaagad ang puso ko. Pero siguro nakilala ko rin kasi siya bilang tao na marunong makinig sa problemang dinadala ng kausap niya. Ano? Buntis si ate? Paano nangyari yon mama? Gulat na tanong ko sa kausap ko sa cellphone na si mama. Ang dami niya pang paligoy-ligoy bago niya nagawang sabihin na buntis ang ate ko na panganay sa aming magkakapatid. Na hindi ko nga alam na may boyfriend na siya tapos biglang buntis na naman pala siya. Sa kadalawa na kasi ang anak niya kaya paano pa niya bubuhayin ang mga anak niya kung palako-lako lamang siya ng gulay sa lugar namin. Mama, hindi ba wala namang boyfriend si ate? Paano nangyari na buntis na naman siya? Naguguluhan ko pa ang tanong sa kanya. Yun nga rin talagang alam ko anak eh. Ayun pala, nagabalikan sila ng ex-boyfriend niya. Sagot ni mama sa kalmadong boses. Talaga? Hindi ba ilang taon nang hindi nagpakita yung lalaki na yan?
At hindi mo lang nagbigay ng perang pangsuporta sa mga anak nila? Paano nangyari na nagkabalikan sila ni ate at nabuntis pa siya? Grabe naman talaga si ate, mama. Inis na sabi ko pa. Nasa kantin ako noon na dapat ay nagkakape nang mabasa ko ang text ni mama na may importante siyang sasabihin. Kaya naman kahit na ilang minuto na lang ang break time ko noon ay tinawagan ko na rin kaagad siya at doon nga ay nalaman ko ang napakasamang balitang yon. Alam ko na hindi dapat tinuturing na mala sa mga sanggol o bata pero hindi ko na rin napigilan na sabihin yon dahil sa matinding inis na nararamdaman ko noon. Ako na halos ang sumasalo ng bigat ng pamilya ko tapos ayon madadagdagan pa ng isang bigat na siguradong sa huli ay ako rin ang sasalo. Nasaan ba si ate? Pakausap nga ako sa kanya. Wika ko. Lumabas kasama yung boyfriend niya. Narinig ko nga silang nagtatalo din kanina dito sa bahay bago umalis. Hindi naman sinabi kung saan sila pupunta. Ang kwento pa ni mama. Naku mama. Huwag ko lang po talagang malalaman na iiwanan na naman siya ng lalaki na yan dahil kapag nangyari yon, hindi ko na alam ang gagawin kong pagtulong dyan kay ate. Naiinis pa rin na sabi ko. Hay anak, pasensya ka na ha. Ikaw talaga ang namumroblema dahil sa mga sinabi ko. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin dyan sa kapatid mo. Medyo naiiyak na sabi pa ni mama. Doon ako medyo na guilty kasi alam ko naman na nahirapan din siya sa sitwasyon namin at sa ginagawa ng panganay kong kapatid. Ayos lang po mama, sige po. Ibababa ko na po muna itong tawag kasi kailangan ko na rin pong bumalik sa trabaho ko. Tatawag na lang po ulit ako mamaya para makausap ko si ate. Sagot ko sa kanya bago binaba na ang tawag. Hindi ko na nagawang ipagpatuloy ang pagtitimpla ko ng kape. At napaupo na lamang ako kasunod ang paghilamos ng mga palad ko sa mukha ko. Saglit pa ako sa ganong posisyon bago ako tuluyang napaiyak ng tahimik. Ang bigat ng nararamdaman ko noon sa dibdib ko pero hindi ko magawang ilabas ang lahat ng yon. Wala akong ibang magawa kung hindi ang tumahimik at umiyak na lamang. Alam ko na hindi mabango itong panyo ko pero malinis naman to at pwede mong gamitin para hindi ka na mahirapan na itago ang luha mo. Boses yun ni James. Hindi ko kaagad inalis ang kamay ko sa mukha kong basa ng luha. Nagbuga ako ng malalim na buntong hininga bago tumalikod sa kanya dahil ayoko na makita niya akong mahina. Oo. Para sa akin ay kahinaan ng pag-iyak kaya ayokong makita ko na ganon ng ibang tao. Eto kunin mo na tong panyo ko. Kung ayaw mong makita ng iba na basa ng luha ang mga mata mo at pisngi mo, gamitin mo itong panyo ko. Sabi pa niya na nilapit pang muli ang kamay niya na may hawak ng panyo sa akin. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nababasa niya noon ang nasa isipan ko. Hindi ko siya hinarap pero inabot ko ang panyo bago ako tumayo. Salamat. Wika ko at iniwanan ko na rin siya sa kinakaupuan niya. Hindi na wala ang bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero pakiramdam ko kahit papaano ay nabawasan naman yon. Lalo na dahil sa panyong pinahiram sa akin ni James. Nalaman ko papadudot na hindi na umuwi si ate sa bahay namin. Sumama na siya sa boyfriend niya pero iniwanan niya kay mama ang 2 anak niya. Sobrang sama talaga ng loob ko sa kanya kasi parang may kuting lang na iniwan siya sa bahay namin. Hindi ko alam kung dahil din ba sa sama ng loob na yon kaya ako napilitang sumama sa team outing ng mga katrabaho ko. At yun ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ko yon. Masaya rin pala yung ganong klase ng outing kahit na hindi ako naglalangoy sa dagat ay sobrang relaxing naman na pagmasdan ang paglubog ng araw habang nakaupo ako sa buhanginan. Kahit saglit lang ay nakalimutan ko ang problema ko at napag-aanoon ang pakiramdam ko. Ang ganda ng sunset no? Ang wika ni James na umupo sa may tabi ko. Saglit ko siyang binalingan ng tingin bago ko muling pinagmasdan ang paglubog ng araw. Sobra.
Kaya lang parang ang lungkot niya, no? Sagot ko. Bakit mo naman nasabi yan? Nagtatakang tanong niya. Wala lang kasi nag-iisa lang siya. Wala siyang ibang kasama na nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Tapos hanggang sa paglubog niya mag-isa pa rin siya. Hindi kagaya ng buwan, may oras na minsan marami siyang kasamang bituin sa langit. Sagot ko. Yun naman kasi talaga ang trabaho ng araw, hindi ba? Ang magbigay ng liwanag sa mga tao. Seryosong wika pa ni James. Yun na nga mag-isa lang nga siya at walang kasama tapos parang nakakapagod pa ang trabaho niya. Wala siyang choice kung hindi ang araw-araw na magbigay ng liwanag sa mga tao. Hindi siya pwedeng magpahinga kasi kailangan siya ng mga tao. Nakakapagod kaya ng ganun? Yung alam mo na may mga taong umaasa palagi sa'yo, ang sabi ko. Alam mo ba kung ano ang iba pang ibig sabihin ng sunset? Tanong ni James. Ano? Patanong na sagot ko. Pahinga. Ang tao kasi parang araw din niya na marunong mapagod. Kaya nga may dapit hapon at gabi, hindi ba? Para may oras din ang araw para sa sarili niya. Ganon din tayong mga tao. Ano man ang responsibilidad na dinadala natin ay dapat marunong tayong magpahinga para hindi tayo maubos. Napangiti ako sa mga sinabi ni James, Papa Dudut. Tama naman kasi siya. Lahat tayo dapat na marunong magpahinga. Siguro yun lang din ang kulang sa akin, pahinga para sa sarili ko. Ayan, sa wakas nakita ko rin yan, sambit niya. Ang alin? Nagtatakang tanong ko nang mapaharap sa kanya. Yung ngiti sa mga labi mo. Ilang buwan na tayong magkatrabaho pero ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganyan. Bagay sa'yo kaya sana palagi kang nakangiti ng ganyan, sagot niya. Ewan ko sa'yo, James. Singhal ko sa kanya. Alam mo ba na nakakatanggal ng stress at pagod ang tubig dagat? Tanong niya. Talaga? Wika ko. Oo, kaya bakit nagsusolo ka dito ang sarap sulitin itong outing natin, ang sabi pa niya. Wala naman kasi akong hilig dyan sa langoy-langoy na yan kaya ayos na ako. Uy James, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Halos pasigaw na utos ko sa kanya pero hindi siya sumunod at dire-diretsong naglakad patungo sa dagat habang buhat-buhat ako. Nagsisigaw pa ako hanggang sa tuluyan na niya akong nilaglag sa tubig. Nagsigawan din ang mga kasamahan ko sa trabaho at halos sabay-sabay silang mas lalo akong binasa ng tubig dagat. Wala na ang araw noon. Medyo madilim na ang paligid at malamig ang hangin na mas pinapalamig pa ng tubig dagat. Ilang saglit pa akong napagitnaan ng mga katrabaho ko hanggang sa gumanti na rin ako sa kanila ng pagtataboy ng tubig. Malalakas na tawanan namin ang maririnig sa parteng yon ng dagat hanggang sa pare-pareho kaming huminto at nagkanya-kanya ng maglangoy. Sumunod na rin ako sa ginagawa nila at naglangoy sa pinakamalayong parte na kaya kong marating at bumalik din kaagad. Ilang beses ko yung ginawa hanggang sa mapagod ako. Pero ng mga oras na yon ay na-realize ko na tama nga si James. Totoo ngang nakakatanggal ng pagod ang pagdampi ng tubig dagat sa balat ng tao. Mula noon ay naging close na kami ni James, Papa Dudut. Kahit pa nga na iba ang schedule niya sa trabaho ay gumagawa pa rin siya ng paraan para magkasabay kami na mag-lunch. Mas nakilala ko siya at masasabi ko na mabait siyang tao. Nalaman ko kasi na breadwinner din pala siya ng pamilya niya. Panganay siya sa 5 magkakapatid at wala na siyang nanay. Tanging tatay na lamang niya na may sakit at mga kapatid ang kasama niya sa bahay nila. Naisip ko na kaya rin siguro magaan ang loob ko sa kanya, Papa Dudut, kasi pareho kami ng sitwasyon sa buhay. Nang ako naman ang magkwento sa kanya ng tungkol sa buhay ko, ay pinigilan ko ang sarili ko na maiyak. Ang sabi ni James ay wala namang masama sa pag-iyak, lalo na kung masyado nang mabigat ang dinadala natin sa ating dibdib. Hindi yon senyales ng kahinaan kung hindi katatagan dahil
Patuloy tayong nabubuhay at lumalaban sa gitna ng mabibigat na mga pagsubok sa ating buhay. At doon nga Papa Dudut ay tuluyan na akong napaiyak habang magkausap kami ni James. Sinabi ko sa kanya lahat ng bigat na nasa dibdib ko at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang makinig lamang sa akin. Malaki ang nabawa sa bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Ganon pala yon Papa Dudut. Minsan kailangan mo lang talaga ng makikinig sa'yo para gumaan ang pakiramdam mo. Lalo pa nga kaming naging close ni James noon at wala na akong halos na itatago pa na kwento ng buhay ko sa kanya. Kahit ang tungkol sa ex-boyfriend ko na si Benedict ay naikwento ko na rin sa kanya. Pati na rin ang mga nanligaw o nanliligaw sa akin noon na ilang beses ko nang binasted. Salamat sa paghahatid sa akin dito sa boarding house ha. Wika ko nang makababa na kami mula sa motor ni James. Wala yun. Sabi ko naman sa iyo susunduin na lang kita dito para sabay na tayong bumalik sa trabaho. Nakangiti namang sagot niya. Sira, hindi naman pwede yun kasi malayo pa ang panggagalingan mo. Napapailing na sagot ko. Akala ko ba hindi ka nagpapaligaw? Sino yung mokong na yan na pahatid-hatid pa sa'yo? Sabay kaming napalingon ni James sa isang lalaking nakatayo hindi kalayuan mula sa akin. Si Alfred ang kapitbahay namin na matagal ko nang binasted pero paulit-ulit na gustong manligaw. Ano bang pakialam mo Alfred? Ano ba kita para mag-explain ako sa'yo? Inis na tanong ko sa kanya. Oo nga at wala tayong relasyon pero ang tagal ko nang sinasabi sa'yo na gusto kitang ligawan. Alisa, ang sabi mo ayaw mo magpaligaw dahil wala kang oras sa pagbo-boyfriend. Sino yung lalaki na yan? Tanong naman niya. Wala kang ang pakialam doon kaya umalis ka na. Pagtataboy ko naman sa kanya. Kung pwede ka naman palang ligawan di ipagpapatuloy ko na ang gagawin ko. Liligawan na rin kita. Muling pangungulit pa ni Alfred. Sa ayoko nga sagot ko naman kaagad. Bakit ayaw mo? Pero sa ibang lalaki gusto mong magpaligaw? Pangungulit pa ni Alfred. Ilang beses ko nang binasted si Alfred Papa Dudut pero sadyang makulit talaga siya. Siya yung tipo ng lalaki na kahit kailan ay hindi ko bibigyan ng pag-asa na maging girlfriend ako. Bukod kasi sa wala sa plano ko noon ang mag-boyfriend ay hindi ko rin talaga siya type. Kaya kahit na anong effort niya ay hindi ko siya hahayaan na manligaw sa akin. Kasi nga hindi pwede. Hindi mo na ako pwedeng ligawan kasi boyfriend ko na tong si James. Bigla akong kumapit sa braso ni James na kanina pang nanonood sa amin. Boyfriend? May boyfriend ka na? Medyo nauutal na wika pa ni Alfred. Oh, hindi ba babe? Baling ko pa kay James. Oo naman babe, tama ka dyan. Kaya ikaw pare, umalis ka na rito kung ayaw mong maubos ang pasensya ko sa'yo. Ang wika naman ni James. Magbo-boyfriend ka rin pala? Hindi mo man lang ako binigyan ng chance na makapanligaw sa'yo. Nagdahilan ka pa na wala sa plano mo ang pagbo-boyfriend, yung pala babawiin mo rin ang sinabi mo. Naku, dyan na nga kayo. Panunumbat pa ni Alfred bago umalis sa harapan namin ni James. Hay, mabuti naman at umalis na rin siya. Wika ko nang makalayo na si Alfred. Sino ba yun? Tanong naman ni James. Si Alfred. Diyan lang din siya nakatira sa malapit tapos matagal nang nangungulit na manligaw. Kahit matagal ko na siyang binasted. Sana naman tigilan na niya ako. Hi, thank you nga pala sa pagsakay mo sa mga sinabi ko kanina. Wika ko. Sus, wala yun. Pero kung gusto mo pwede naman nating totohanin na. Nakangiti namang sabi ni James. Sira, alam mo naman na hindi pwede dahil ayoko. Nakangiting sagot ko. Ayaw mo talaga? Tanong niya pa. Ayoko. Saka okay naman tayo ng ganito hindi ba? Yung magkaibigan tayo, palaging magkausap at madalas na magkasama. Basta masaya ako na nandiyan ka para sa akin bilang kaibigan ko. Sana ganun ka rin James. Wika ko. Muli siyang ngumiti Papa Dudut. Ngiti na may bakas ng kalungkutan bago siya nagpaalam sa akin na uuwi na siya.
Palagi ko namang sinasabi kay James na ayoko magka-boyfriend at sinabihan ko rin siya na ibaling na sa ibang babae ang atensyon niya. Pero ako raw talaga ang gusto niya. Ang sabi niya pa, sapat na raw ang friendship lang ang kaya kong ibigay para sa kanya. Basta malaya niya lang ako na nagagawang mahalin. Nakaka-touch, oo, pero minsan ay nakaka-guilty rin. Lalo na kapag tinutokso kami sa trabaho at tinatanong kami kung niligawan na raw ba ako ni James. Siya na rin ang sumasagot palagi na hindi siya nanliligaw kasi hindi pa raw ako handa. Pero siya raw ay handa siyang maghintay hanggang sa maging handa na akong pumasok sa isang relasyon. Kapag nagkwekwentuhan kami ni James ng about sa future ay minsan ay hindi ko na alam kung ano ba ang mararamdaman ko. Kapag naririnig ko na sinasama niya ako sa mga plano niya. Natutuwa, kinikilig at hindi ko alam. Pero paulit-ulit ko namang itatanggi. Alam ko na sa sarili ko noon na nahuhulog na rin ang loob ko kay James, Papa Dudut. Dumaan pa nga mga araw at buwan na palagi pa rin kaming magkasama ni James, Papa Dudut. Hindi na niya sinasabi na liligawan niya ako o dideskartehan. Pero sa effort na ginagawa niya sa tuwing magkasama kami ay kulang na lang ay mag-I love you siya sa akin. Akala nga ng iba naming katrabaho ay magkarelasyon na kami ni James. At kapag sinasabi ko sa kanila na hindi ay medyo nalulungkot sila. Pero sinasabi rin nila sa akin na natutuwa sila kasi kahit papaano ay nakikita nila kaming ngumingiti. Malaki raw ang nagbago sa akin mula nang makilala ko si James. At sana raw ay hindi ko na siya pakawalan pa. Sa totoo lang ay hindi ako sigurado kung matatawag ko na bang pag-ibig na rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Basta ang alam ko ay masaya ako sa tuwing kasama ko si James. Lalo na noong isang beses na umuwi ako ng Tarlac para magbakasyon ng ilang araw. Nagulat na lamang ako nang sumunod sa akin si James at mapagbuksan ko siya ng pinto ng bahay namin. Nakuha niya raw ang address ko sa ibang katrabaho namin kaya niya ako nagawang puntahan. Pinatuloy ko naman siya sa bahay at pinakilala ko siya bilang kaibigan sa mama at mga kapatid ko. Maayos naman siyang pinakitunguhan ng pamilya ko. At sabay-sabay pa kaming kumain ng tanghalian sa lamesa. Makwento si James at mahilig magbato ng mga jokes kaya nag-enjoy ang mga kapatid at pamangking ko na kausap siya. Hanggang sa magpaalam na nga siya na babalik na rin ulit ng Laguna. Salamat ulit sa pagdalaw mo dito sa amin ha. Pati na sa mga pasalubong mo sa mga pamangking ko. Tuwang-tuwa yung mga bata oh. Ang sabi ko nang maihatid na sa labas ng bahay si James. Wala yun. Natutuwa rin ako na nakilala ko ang pamilya mo. At tama ka, sobrang bait ng mama mo. Wika niya. Sabi ko naman sa iyo wala nang mas babait pa sa mama ko. O sige, sumakay ka na dyan sa jeep dyan sa may labasan. Kasi baka matraffic ka pa pabalik ng Laguna, ang sabi ko. Okay, tawagan na lang kita mamaya ha. Sagot niya bago naglakad palayo mula sa kinakatayuan ko. Saglit ko pang pinagmasdan ang paglalakad niya palayo habang may ngiti sa mga labi ko. Wala lang, hindi lang ako makapaniwala na may isang kagaya ni James na nag-e-effort na bumiyahe ng ilang oras para lamang makita ako at ang pamilya ko. Para kasing pinaparamdam niya sa akin na sobrang special ko kaya niya ginagawa ang mga bagay na yon. Nang bumalik ako sa loob ng bahay ay naabutan ko si mama na nag-aayos ng lamesa. Boyfriend mo ba yon? Medyo seryosong tanong niya. Wala na ngiti sa mga labi niya na ipinakita niya noong nandun pa si James. Hindi po, kaibigan ko lang po si James mama. Sagot ko naman. Pero hindi yun ang nakikita ko sa mga mata mo. Iba rin ang kilos mo nung nandito siya kanina. Ang wika pa ni mama habang patuloy sa pagpupunas ng lamesa. Magkaibigan lang po talaga kami at hindi rin po siya nanliligaw sa akin, ang sabi ko naman. Sana nga nagsasabi ka ng totoo anak, kasi alam mo naman na ikaw lang ang pwede naming asahan sa bahay na ito. Kung mawawala ka sa amin, baka pare-pareho na kaming mamatay ng dilat ang mga mata ng mga kapatid at pamangkin mo. Huwag ka sanang makasarili Alisa ha. Isipin mo rin sana kami na pamilya mo. Paalala pa niya.
Parang ang unfair lang sa akin ang sinabi ni Mama noon, Papa Dudut. Kulang na lang ay sabihan niya ako na wala akong karapatan na umibig. Sa tanang buhay ko mula nang maging breadwinner ako ng pamilya ay wala na akong ibang inisip kung hindi sila. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko. Kailan kaya darating ang araw na sarili ko naman ang pipiliin ko na sumaya? Hindi na rin ako sumagot noon kay Mama at hinayaan ko na lamang siya na mag-isip na kung anumang bagay na tungkol sa akin o sa amin ni James. Kilala ko naman si Mama. Mas paniniwalaan niya ang nararamdaman niya kesa sa mga sinasabi ng ibang tao. Naging cold din siya sa akin mula noon hanggang sa umalis na ako ng bahay pabalik ng Laguna. Hindi na niya ako masyadong kinibu pa noon. Unang araw ko ulit noon sa trabaho nang makita ko si James na may kausap na babae sa labas ng opisina. Buntis ang babae at medyo naluluha. Nilampasan ko lang sila at hindi pinansin kahit parang may kung anong bomba ang gustong sumabog noon sa dibdib ko. Nasasaktan ako, oo, pero hindi ko alam kung bakit. Nang mag-lunch break, nilapitan niya ako at kinumusta. Ang sabi ko sa kanya ay ayos lamang ako. Pero malamig na ang pakikitungo ko sa kanya at alam ko na naramdaman niya yon. Yung tungkol sa babaeng nakita mo kanina, ang wika ni James. Nasa tabi ko lang siya habang ako ay patuloy na kumakain. Yung babaeng buntis, tanong ko. Oo, ex-girlfriend ko siya, si Alicia. Panimula pa ni James. Pumait ang lasa ng sabaw ng sinigang. At may gumuhit din na kurot sa lalamunan ko. Pamilyar kasi ang pangalan na Alicia. Si Alicia na pinakaminahal ni James sa lahat ng naging ex-girlfriend niya. Narinig ko noon sa kwento niya na iniwanan daw siya nito at pinagpalit sa iba kaya labis siyang nasaktan. Pero hindi ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Sinabi lang niya sa akin na buntis siya at ayaw yung panagutan ng boyfriend niya. Humingi lang siya ng tulong sa akin kasi kilala ko yung lalaki. Wala na kaming kahit na anong relasyon o koneksyon pa ni Alicia, paliwanag pa ni James. Binitawan ko ang mga kubyertos na hawak ko. Wala na rin kasi akong ganang kumain pero hindi rin kagad ako nagsalita. Alisa, wika niya. Saglit pa akong tumahimik at nagbitaw ng buntong hininga bago sumagot. Hindi mo naman kailangan na magpaliwanag kasi walang dahilan para malaman ko pa ang mga bagay na yon tungkol sa iyo. Nakangiti pero malamig ang boses na tugon ko. Pero Alisa, pinutol ng pagtayo ko ang dapat na sasabihin niya. Sige na, kailangan ko na rin bumalik sa trabaho. Mauna na ako sa iyo James ha. Paalam ko sa kanya bago siya iniwanan sa may lamesa. Hindi ako masyadong nakapag-concentrate noon sa trabaho dahil gumulo ang isipan ko. Ang mga sinabi ni James na nagpagulo. Maganda kasi talaga si Alicia at hindi nakapagtataka na mahalin talaga ito ni James. Kung pagtatabihin kaming dalawa ay magmumukha talaga siguro akong alalay ni Alicia. Hindi ko alam kung nasaktan ba ako noong makita ko sila na magkasama. Basta ang alam ko nang makauwi ako ng bahay at bago ako nakatulog ng gabi na yon ay nagpigil akong umiyak. Kaya ayoko ng relasyon eh. Ayoko ng ganong pakiramdam. Ayoko ng nasasaktan. Kinabukasan noon ay muli akong kinausap ni James. Pero ako ay sinimulan ko nang idistansya ang sarili ko mula sa kanya. Sinimulan ko nang ilayo ang puso ko sa puso niya. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin siya nagbago ng pakikitungo sa akin. Naging makulit pa rin siya at malambing sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. Ipinakita ko na wala na akong pakialam pa dahil ayokong ipakita sa kanya na apektado ako. Ayokong ipakita sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Hanggang sa dumating ang araw na pakiramdam ko ay pinaka nasaktan ko si James. Double celebration. Birthday ko at despedida party niya dahil end of contract na niya sa trabaho namin. Akala ko nga ay hindi siya darating sa bahay ng tropa namin. Paano mag-alas 12 na at matatapos na ang gabi ng birthday ko wala pa rin siya.
Yun pala ay isa-surprise na lamang ako ng mga bulaklak at malaking stuffed toy. Sinamahan niya pa ng harana na kakonsyaba ang ibang tropa namin. In fairness, naiyak na rin talaga ako noon at first time kasi na may mag-effort sa akin ng ganon. And as usual ay inulang kami ng tukso ng barkada. Kesyo, bakit hindi na lang daw namin totohanin ang lahat? Kesyo, kami naman na raw pero ayaw lang naming umamin sa kanila. Kesyo, nahihiya pa raw kaming mag-I love youhan sa harap nila. Ang dami pang kesyo na tumigil lang noong nagsalita ako at sinabi ko na ano ba kayo? Tropa lang kami at walang talo-talo. Hindi ba James? Nilingon ko pa siya noon at nakita ko ang ngiti sa mga labi niya. Ngiti na umaasa maging iba ang sasabihin ko. Nagbitaw siya ng buntong hininga bago nagsalita. Hanggang tropa lang ba talaga ang pwede? Sa totoo lang ay napalunok na ako noon at saglit akong napatitig sa kanya habang unti-unti ko nare-realize na ang gwapo niya pala talaga. Pero hindi po pwede. Ayokong ma-in love, masaktan at makalimutan ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Kaya sumagot na lamang ako sa kanya ng oo James, tropa lang talaga forever. Nagtahimikan rin ang barkada sa sagot kong yon. Ramdam ba nilang nasaktan si James noon? Ako kasi oo, pinilit kong baliwalain yon. Okay na yon kesa pati ako ay masaktan, hindi ba? Alauna na ng madaling araw nang magpaalam na ako sa kanila na uuwi na ako. Malapit lang naman ang boarding house namin kaya naglakad na lamang ako at sumunod naman si James sa akin. Tahimik kami sa umpisa hanggang sa siguro hindi na siya nakatiis at binasag na rin niya ang katahimikan na pinapaingay lang noon ng mga kuliglig sa paligid. Yung kanina, totoo ba talaga yung sinabi mo na yon na mahina pero malinaw kong narinig ang mga tanong niya? Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi ba? Ayoko mag-boyfriend kaya kung pwede lang, sana tumigil ka na sa ginagawa mo. Pakiusap ko sa kanya. Mahal kita Alisa, wika niya. Napahinto ako sa paglalakad habang pinakikiramdaman ang sarili ko dahil sa mga sinabi ni James. Kinikilig ba ako, kinakabahan, natatakot? Ewan. Hindi ko na maintindihan at dahil ayoko na mas lalo pang maguluhan ay nagpatuloy ako sa paglalakad at pinahinto ng mga yakap ni James mula sa likuran ko. Alam ko na mahal mo rin ako. Hindi mo naman kailangan na pigilan ang nararamdaman mo para sa akin. Mahal kita Alisa at sigurado ako na… Tama na. Putol ko sa mga sinabi ni James. Pigil ang mga luha na kumalas ako mula sa pagkakayakap niya sa akin bago siya hinarap. Tumigil ka na James kasi wala namang pupuntahan yung mga sinasabi mo na yan. Ayaw ko sa iyo at hindi kita gusto at mas lalong hindi kita mahal pag sisinungaling ko sa kanya. Hindi totoo yan, wika niya. Umiling ako bago muling nagsalita Papa Dudut. Huwag mo nang sayangin ang mga oras natin James. Ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal na nararamdaman mo kasi kahit kailan hindi kita magagawang mahalin. Sorry pero sana maintindihan mo ko, sagot ko. Kitang-kita ko sa mga pangingilid ng luha sa mga mata ni James ang kirot sa mukha niya at ramdam ko na sobra siyang nasaktan. Pero ayoko nang paguluhin pa ang sitwasyon namin. At kasunod ng pagtalikod na ginawa ko sa kanya ay ang pagpatakde ng mga luha sa magkabilang pisngi ko. Nakakapagod ang araw na yon Papa Dudut at siguro nga doon na rin napagod si James na mahalin ako. Mula kasi noon ay hindi na niya ako tinext, tinawagan o nilapitan hanggang sa matapos na nga ang kontrata niya sa factory. Wala na kaming naging pag-uusap pa kahit noong huling araw niya sa trabaho. Lumipas sa mga araw naramdaman ko na nagsimula ako ng hanap-hanapin ang mga paglalambing na ginagawa niya sa akin. Lahat ng pangungulit at pagpapapansin ni James. Nagsimula ko na rin maramdaman ang kakaibang tinitibok ng puso ko para sa kanya na pilit kong tinatago, iniiwasan at binabaliwala. Isang buwan pang nakalipas buhat nang malamang ko na nag-aasikaso na pala siya ng papeles para sa pag-a-abroad niya.
Ilang buwan na rin akong matamlay na nagtatrabaho. Ang sabi ng isang tropa ko ay bakit ko raw hindi pa inamin kay James ang nararamdaman ko. Nagtaka akong binalik sa tropa ko ang tanong na ano naman ang dapat kong aminin. Natulala ako sa sagot niya. Bakit raw hindi ko pa noon inamin kay James na matagal ko na siyang gusto at mahal ko na rin daw siya. Natulala ako kasi iniisip ko kung bakit nga ba, kung gusto ko nga ba talaga siya. O kung mahal ko na nga ba talaga si James. Natapos ang buong araw ko noon na isang sagot lang ang nakuha ko mula sa sarili ko o siguro nga ay mahal ko na talaga si James. Nang makauwi ako sa boarding house ay nagpa-load kaagad ako. Pumasok ako sa kwarto at nakahiga na sa kama. Tinitigan ko pa ng ilang minuto ang cellphone ko bago ko nagawang i-text sa kanya ang 3 salita na I miss you. 3 minutes, 5, 10, 30. Hanggang sa lumampas na ng 1 oras at makatulugan ko na ang paghihintay ng reply niya. Pero nakakalungkot isipin dahil kahit pagising ko ay wala siyang reply sa text ko. Nag-text muli ako sa kanya at ang sabi ko ay good morning. Pakidala naman ang damit ko na hiniram mo last week. Mga style ng papansin, kunwari ay wrong send pero sinadya naman talaga. Pero wala pa ring effect. Wala pa ring reply mula sa kanya. Yung paghihintay ko ng text mula kay James ay umabot ng 2 araw, 3 araw at ilang linggo hanggang sa nabalitaan ko na lamang na wala na pala siya sa Pilipinas at natuloy na sa pag-abroad niya. Umalis siya nang hindi man lang nagpaalam sa akin. Nag-ibang bansa na siya para simulan ang mga pangarap na dati lang ay kinikwento niya sa akin noon. Ang mga pangarap niya na minsan ay nakasama ako. Kung bakit naman kasi naging matigas ang puso ko noon sa kanya, edi sana kaming dalawa pa rin hanggang sa ngayon. Alam ko na mula noong huling gabi na nagkasama kami ay inalis na niya ako sa mga pangarap niya. Inalis na niya ako dahil sobra na akong matigas para sa kanya. Inalis na niya ako dahil sobra ko na siyang nasasaktan. 6 na taon nang nakakalipas mula ng gabing yon at wala na akong naging balita pa kay James. Kung nasaan na kaya siya ngayon, kung naiisip niya pa rin kaya ako, o kung mahal niya pa rin kaya ako hanggang sa mga oras na ito. Pero siguro nga ay hindi na dahil wala na akong ibang alaala na naipabaon sa kanya kung hindi ang pilit na pagmamatigas ng puso ko na mahalin siya. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko at alam ko na maraming OFW ang nakikinig sa inyong channel at umaasa ako na isa na doon si James. At kung sakali man na marinig niya ang sulat ko, gusto ko lang sabihin sa kanya na sorry kung nasaktan kita, James, at sana mabigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Hanggang dito na lamang. Patuloy na umaasa, Alisa. Walang masama kung pipiliin po natin ang ating pamilya kaysa sa ating pangsariling mga kagustuhan. Pero sana bigyan po natin ang pagkakataon ng sarili natin na maging masaya kahit isang beses lamang. Again, maraming salamat kay Alisa sa pagbabahagi mo nitong kwento mo. Nakakalungkot lang isipin na hindi kayo nagkaroon ng happy ending ng minamahal mong si James. Mahirap talaga kapag masyado tayong nakafocus sa ibang tao dahil nakakalimutan na nating bigyan ng chance ang sarili natin na maging masaya. Pero kung kayo talaga ni James ang para sa isa't isa ay sigurado ako na muli kayong pagtatagpuin ng tadhana sa tamang panahon. Basta huwag lang tayong makalimot na mahalin ang ating mga sarili para kapag dumating ang panahon na yon ay hindi na tayo matatakot na sumugal at magmahal ng totoo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.